Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako nga muli si Ana Teresa Alcaz from CRC Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang magandang balita sa mga Bilang, chapter 11 verse 4. Ating pong basahin at buksan ang ating Biblia. Sabi po dito, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nadabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Lord God, na aming Ama, sa buhay po namin, Panginoon. Lord God, ngayon po umaga, Panginoon, kami po ay lumalapit at sumasamo sa inyo, Panginoon, na kami po na ninyo ay pagkalinisin sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Kayo po ang magawa ng pusong dalisay sa bawat isa at para makaharap kami sa inyo ng matiwasay, Panginoon, at may kalinisan sa bawat puso ng mga kapatiran, Panginoon. Lord God, sa umaga na ito, kami po ay papasalamat sa inyong mga blessing na amin natatanggap, Panginoon, at patuloy na magbibigay ng buhay sa bawat isa at patuloy na lumalaban sa buhay. Nakasama kayo, Panginoon. Sa umaga nito, kayo po ang magabay. Ang inyong Holy Spirit, Panginoon, ang inyong presensya ay ma-feel ng bawat isa. Ngayon din po ang bawat nakikinig sa bawat tahanan na kayo po ang magbigay ng blessing, guidance, and protection. Ay lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So mga kapatid, tayo po ay dumako na sa ating pong pagbulay-bulay ngayon pong umaga na to. So babasahin ko rin po siya sa English at medyo mas naintindihan or mas understandable po siya kapag sa English. So sabi dito Numbers chapter 11 verse 4, and the mixed multitude that was among them, and the children of Israel also wept again, and said, who shall give us flesh to eat? Diba? Kapag sabi kasi mixed multitude, that means po magkakasama or iba't ibang lahi yung nakakasama or nasa isang lugar. So sabi dito sa unang pahayag, sa Tagalog po, ang sabi dito ay, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanarbik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. So that means dayuhang sumama, kung sa atin po ito ay non-believers. Kung ang mga Israelita ay believers ng Panginoon, ang mga dayuhang sumama sa mga Israelita ay non-believers. Parang kagaya lang din yan sa atin mga kapatid. Kung mayroon tayong mga friends, may mga kakilala tayo na non-believers, pa nadadala tayo sa mga gawain ng mga non-believers kasi hindi natin maiwasan yan kapag may tukso na lumalapit sa atin. Example po niyan, kunyari ay araw ng linggo, di ba, may church tayo, automatic natin yon sa isip at sa puso natin na meron tayong church tuwing linggo. Pero di ba meron tayong mga friends na non-believers, hindi sila naniniwala, hindi sila uma-attend sa simbahan. So anong gagawin nila? Tutuksohin tayo, ayayain tayo na magdagat, maggala, makipag-date, di ba? Pero tayo na medyo maliliit pa yung pananampalataya sa Panginoon, madali tayong matukso, madali tayong sumabay sa kanilang desire, kanilang mga suggestion. Parang kagaya din naman ng Israelita dati. Mas nanaig ang mga non-believers, mga dayuhan kaysa sa kanila. Dahil sa tagal ng panahon sa paglalakbay papuntang lupang pangako, parang nawawala na sila ng pag-asa na makarating sa paroroonan. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong anawa, nakakahintay para makapunta tayo sa Panginoon. Kasi habang lumalakad tayo na papunta sa Panginoon, marami tayong temptation na mararanasan. Kagaya ng mga Israelita, ang gagawin lang nila sumunod sa Panginoon, yung paglalakbay nila papuntang lupang pangako, pero hindi nila nasunod. Kasi di ba ang bigay ng Panginoon sa kanila ay yung mana. Isa rin po ang message ng Panginoon dito na makontento tayo kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon. Ano nangyari sa mga Israelita po dito, mga kapatid? Nagpadala sila, hindi sila nakontento sa pagkain na meron sila ng mga oras na yon. Pero once na nakontento ka kung ano ang binibigay ng Panginoon, masisiyahan pa tayo dahil we feel the blessing of the Lord, yung presensya ng Panginoon na andyan. Pangalawang stanza, sabi po dito ay, kaya nagreklamo na naman sila. That means po, hindi isang beses lang nangyari ang pagrereklamo ng mga Israelita. From alipin, ang gusto lang ng Panginoon ay maglakbay, papunta sila sa lupang pangako at magpakatatag sila at magtiwala at makontento kung ano binibigay ng Panginoon.
Hindi nila inisip yung lupang pangako na naghihintay sa kanila. Parang kagaya lang din dito sa lupa, mga kapatid. Kung gawin natin ang mga naisin ng Panginoon, mag-serve sa Panginoon ng buong buhay, ano ang makakamtan natin, yung kaligtasan. Kung anong ginagawa natin dito sa lupa at ayun din ang mangyayari sa pangalawang buhay. Kung nagtatanim tayo dito ng mga word of God sa bawat isa at ganun din sa langit, gumagawa na tayo ng sariling palasyo natin. Habang lumalakad sila, sinusubok sila, pinapatatag sila ng Panginoon at doon nakikita kung paano sila nagiging matatag. Pero sa simula po talaga magrereklamo. Kaya tayo mga kapatid, kung ano yung natatanggap natin, huwag tayo magreklamo sa Panginoon. Mga katunungan dati na iisip natin nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. May inggit sa puso natin na gusto rin natin maranasan kung ano yung nararanasan iba. Pero nga diba sabi nga, sinapupunan pa tayo ng magulang natin. Alam na ng Panginoon kung ano mangyayari sa kinabukasan natin. Bakit hindi pa tayo makontento? Bakit hindi pa rin tayo magtiwala sa Panginoon? So sabi dito sa last po, ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Kailan? Hindi nila naisip na si Lord kaya niyang ibigay sa isang iglap yung karne. Hindi nila naisip dati na pinalaya tayo ng Panginoon sa Faraon. Diba? Sa isang iglap, nahati ang Red Sea dahil sa Panginoon. Yung mga kabutihan ng Panginoon sa kanila na nagawa sa kanila ay nakalimutan nila. Sabi nga, once na nanghihina tayo sa pananalig sa Panginoon, laging tandaan natin yung Philippians 4:13. Sabi po dito, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Diba? Lahat ng bagay, hindi ka susuko, hindi ka magpapadala sa mga dayuhan na nakakasalamuha mo. Dahil mayroon kang lakas ng loob na nanggagaling sa Panginoon. Bagkus yung lakas ng loob na yun, gawin nating instrumento para mahikayat natin yung mga dayuhan, mas makilala ang Panginoong Hesukristo at mas makontento sila kung anong bagay na meron sila. Bilang sa pagwawakas po natin mga kapatid, babasa po tayo sa Proverbs 19 verse 23. Sabi dito, the fear of the Lord leads to life. Then one rests content, untouched by trouble. May takot tayo sa Panginoon ay maglilid or patungo ito sa pagkukontento. Kaya mga kapatid, kung may takot tayo sa Panginoon, hindi na tayo gagawa ng mga bagay na makakasama sa atin. Kontento lang sa mga bagay na natatanggap natin. Contentment tayo sa puso natin. Makakatanggap tayo ng buhay na payapa at nakakaiwas tayo sa mga trouble. Once na nakontento ka sa mga bagay na natatanggap mo, may buhay na walang hanggan na matatanggap, yon ay isang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Sa mensahe ng Panginoon na makontento tayo kung ano ang binibigay sa atin ng Panginoon. Maghintay tayo at magtiwala sa Panginoon. Dahil si Lord ang nakakalam kung kailan darating ang mga bagay na hinihintay natin. Sana po sa bawat kapatiran na andito, sana po ay meron pong natutunan sa mensahe na nagmumula sa Panginoon. So bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat sa araw na to na pinagkaloob niyo sa bawat isa at andito sa mensahe niyo ninyo, Panginoon, nagpapayag na makontento kung ano ang inyong pinibigay, Panginoon. Dahil ang pagkukontento, Panginoon, kung ano ang meron, ay nagbibigay buhay na walang hanggan na kasama kayo, Panginoon. Lord God, sa bawat mensahe na napupulot nila, Panginoon, ay isa puso at isa buhay. At kayo din po, Panginoon, sa bawat tao na nakakarinig nito sa ibang bansa, Panginoon, sa bawat sulok ng mundo, ay maging buhay sa bawat isa at magkaroon ng pag-asa at kontento sa kanilang buhay, Panginoon. Upang ang inyong buhay ang aming makamtan. Ay lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang pagiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga at God bless po sa bawat isa.